Hello everyone! Gagawin natin ngayon ay mag-propagate tayo ng Sansevieria bronze. Itong Sansevieria na ito, may kwento rin ito. Galing ito sa aking kumare at ang aking best friend na si Maring Donna Netria. Diyan lang sa tapat ng aking bahay. Nung ibigay niya sa akin ito, mag-isa lang. Tapos, ito na parami ko na. Parang 3 na yata yung kanyang baby. Kaya kailangan paghiwalay-hiwalayin na natin. Tapos, bibigyan natin siya ng isa. Para buhayin niya din sa kanyang garden. Kasi may pocket garden din siya sa bahay. At mahilig din siya sa mga indoor plants. At ito ang gagawin natin ngayon. Alam niyo ba, itong halaman na ito, doon ko lang sa taas inilagay para direct, hindi naman siya as in direct sunlight. 30% na shaded siya, kumbaga single lang na 30% na garden net lang siya para naman masinagan ng araw talaga. Kasi nag-alala din ako kung full sunlight, baka kasi siya masunog. So, ito umpisan na natin. At kung bago pa kayo sa aking channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat! Ayan, ang gagawin natin, i-uproot natin lahat para makita natin kung saan natin siya ikakat. At alam niyo ba itong Sansevieria na to, hindi kagaya ng tumutubo dito sa atin na napakadaling buhayin. Ito ay, alam niyo ba, 5 taon na ito, pero ito pa lang siyang kakonti. Nung mauso kasi ang mga philodendron at monstera, medyo napag-iwanan pangsamantala ang mga Sansevieria. Tapos ito ulit nagtag-ulan. Ay, nagkakasakit yung kanilang mga dahon pag nasobraan sila sa ulan. Pero ito kasi yung original sa atin, kaya matibay ito at saka napakadaling dumami. Hindi kagaya nitong Sansevieria bronze na talaga naman medyo maselan siya at mabagal kung lumaki. Kaya ito bungkalin na natin at ilabas natin lahat-lahat. May tumubo siyang ayan. Huwag natin yan itapon. Tatanim natin. At saka meron din siyang mga moss na tumubo. Itong moss na ito, itinatanim ko din talaga to. So, ito yung kanyang paso. Tingnan nyo naman, ang liit yung kanyang root bowl. Yan o, maliit lang. Pero, sigurado naman na buhay ito. Kaya itatanim natin siya sa mababaw lang. Gaya nito. Saka, ito. Nakita akong aphids. Ayan, fit siya dito sa paso na ito. Pero dahil hinati natin, i-air dry muna natin ito ng at least 24 hours para matuyo yung kanyang, matuyo yung pinaghatian natin. Medyo matigas, pero ingatan lang natin na ma-damage yung mismong puno. Basta paghiwalay-hiwalayin lang natin.
Talagang buhol-buhol na yung ugat. O, ayan, yung first baby. Nag-baby nga siya ng 3. Ito yung pinakamaliit. Super cute, di ba? I think ito yung one. Kauna-unaan na baby niya. Tanggalin natin itong kasama ni mother plant. Ayan. O, ayan. Yung 3 nga yung kanyang naging baby. Ayan. Sa loob ng 5 taon, 3 lang ang kanyang baby talaga. Matipid. Kaya hugasan natin itong mabuti. Tapos palitan natin na yung lupa. Yan, dahil nga nakita ko na may aphids yung paso, hugasan din natin at ilagay natin sa balde kasi para hindi na mahawa yung mga ibang binubuhay ko na halaman dito sa paligid ko. At ito itapon natin sa underground drainage. Yan. So, hugasan din natin maigi yung paso. Ito, kailangan ma-dispose. Itong lupa na may aphids na ito, kailangan natin ma-dispose din na hindi mahahawaan yung ating ibang mga halaman. Ito muna dyan. Tapos, umpisan na natin hugasan yung paso. Isa lang itong paghuhugas ko na to. Para lang mawala yung mga aphids. Kasi nagapang din nila ito. Once na may aphids yung ating garden soil o ating potting mix, ilalagay natin sa plastic na hindi na makakalabas yung mga aphids. Kasi nagapang sila. Kanina nakita ko talagang lumalakad pa sila. Kaya buti na lang, hindi masyadong na-damage itong ating Sansevieria. Pag may puti-puti na nagalaw, pwedeng aphids yun. At ngayon, mahilan-hilan lang naman yung nakikita ko. Pwede naman natin isprayan ng konting salt, yung dishwashing detergent, yung sabon na liquid, at saka lagyan natin ng konting vinegar. Kaya mamamatay talaga yung mga yun. Matagal-tagal nga lang kasi hindi ko na nagagawa para sa ating mga Sansevieria yung ganun. Kasi nakikita ko naman healthy sila. Tapos, nung nakitaan ko sila ng mga damage ng dahon, pati itong local ko, nakitaan ko ng damage, gaya nito, nagkakaroon siya ng puntik-puntik sa dahon. Yan. At nung makita ko din dito sa local ko, ito, nung makita ko din dito, sabi ko, siguro, normal lang para sa kanila dahil ng tag-ulan. Tapos ito naman, punong-puno naman yung kanyang paso. Ayan, sobrang umaapaw na yung paso niya. Kaya sabi ko, walang problema. Siguro dahil lang tag-ulan. Ayun, kasi natin maigi. Isalo na lang natin dito sa bulb ng ating pinaghugasan ng paso. Tapos hugasan din natin ito sa underground na drainage para hindi na kumalat pa yung aphids. Oras pa tayo at may bakante tayong paso na maliit. Meron baby dito ng ng Royal Queen. May natubo din ditong Royal Queen. Oh, Royal Queen din. Oh, nabaon na siya sa lupa. Ayan. Dahil masyadong malaki itong paso para sa mga baby na yan, na Royal Queen,
Ang ilipat natin dito sa malaki, ito Pink Princess. Ayan o. Konti na lang yung kanyang variegation. Kasi nga, dikit-dikit sila doon. Ayan, konti lang yung variegation niya. Pero maganda pa naman. Man talaga. Okay. So, ilagay na natin sa baba. Nandito naman yung ating i-air dry na nahugasan na natin na Sansevieria Bronze. Ayan. Itutuloy natin ito pagtapos niyang ma-air dry. Tapos, ito na. Ma-air dry lang natin ito ng 24 hours pwede na basta't matuyo lang yung sugat ng ating pinaghatian kasi mabubulok. Ang pating mix na paglalagyan natin, huwag muna natin siyang babasain, huwag natin siyang didiligin kasi hindi naman mamamatay ang ating Sansevieria pag hindi natin dinilig kahit 1 week pa yan. Matibay ang Sansevieria sa tuyo na lugar kasi di ba Sansevieria kasama yan sa desert plant. Kasama siya sa mga aloe, kasama sa mga succulent and cactus, ang Sansevieria. Kasama siya sa matitibay. So ito, ituloy na natin. Ilagay natin itong si Baby Pink Princess sa pinanggalingan ng kanyang mother plant. Pero sa totoo lang, propagation ko na din yan yung baby plant na yan. Propagation ko na rin. So nagkaroon na rin siya ng baby. So, apo na ni mother plant pala ito. Hi! Itong mga propagation ko na ito, pinamimigay ko na ito eh. Ayan, si Royal Queen. Tignan nyo naman. Ayan, tignan ninyo yan. Ito yung lumubog sa putik na akala ko patay na. So, itatanim natin ulit. Sayang kasi, para pagka may humingi ng mga kaibigan, itanim natin dito sa maliit na paso. Para, kung malapit kayo sa akin, pamimigay ko ito for free. Ayan, taga Dasmariñas, Cavite lang ako. Ito, Philodendron Royal Queen. Kung nakita niyo yung mga previous vlog ko, nandoon si mother plant ng Royal Queen. Napadami ko na si Royal Queen. Na dati, medyo mahal din siya. Pero maliit lang naman kasi pag binibili ko. Kaya, hindi masyado mahal. At saka, hindi ako bumibili ng imported that time. Bumibili ako sa garden na kung saan nakapag-propagate na sila. Kaya mas mura na. Ganito lang natin yung kanyang ugat. So ito, nursery pot lang ito, malambot. Kaya kaya pag malapit sana kayo sa akin, bibigay ko ito for free para naman kung wala pa kayong Royal Queen Philodendron, bibigay ko ito kasi para din may magmahal sa kanila na iba at paniguradong kayo na nanonood sa akin. Karamihan sa inyo, mas malaki ang garden ninyo. Ay sa akin naman ay terrace garden lang dito sa bahay. Ilan-ilan lang yung aking halaman na nakalagay sa lupa kung nandirito ako sa bahay. Kaya yung bago kong ginagarden ngayon sa Gentry, tuwa ako kasi nagbubungkal ako doon ng totoong lupa. Diba? Maliit lang itong paso na ito. Pero ang Philodendron Royal Queen, lumalaki ito ng pagkataas-taas hanggang 8 feet. Meron akong Philodendron na na Royal Queen. Ang taas niya na ay nasa 8 feet na. Kaya, ganun kaganda ang Philodendron Royal Queen.
tumataas talaga. Kaya kung kayo may malaking garden at gagawin yung green wall ang inyong wall, maganda doon paakyatin. Wala lang talaga akong space para sa mga halaman. Pero mahilig ako sa halaman. Ayan, tapos na tayong mag-transplant ng mga philodendrons. Bukas ulit, after 24 hours, pwede na natin itanim itong si Sansevieria. Nakapag-alala kasi kung mabulok. Pero kailangan din pating mix natin, hindi basa. Papakita ko din sa inyo bukas. Kasi sa totoo lang, mga 3 days kasi ang ating pag-air dry ng ating succulent at ang ating Sansevieria. Pero kung tuyo yung gagamitin natin na potting mix, okay lang yun. Basta wag muna natin diligin para makaayos na silang mabuti. Hindi nababalo-baluktot ang kanilang dahon. So, ganun lang ang gagawin natin bukas. Ito, sa ating Sansevieria na i-air dry natin. So, ganyan lang sila. Dito lang sila. Hindi pansamantalang salamat muna at see you tomorrow para dito sa ating pagtatanim ng Sansevieria. Good morning everyone. Ituloy na natin yung pagtatanim ng ating Drenai Air na ating Sansevieria bronze. Ayan. Dry naman na yung ating pinagputulan pero kailangan din kasi tuyo muna yung ating pagtatamnan para maiayos na natin. Kasi yung isa, ibibigay ko na sa aking kumare na kay Maring Donna ko. Ito. Pinatuyo ko ito kahapon para siguradong tuyo yung ating potting mix. Tapos, dahil ito yung ordinary na potting mix para sa lahat, dadagdagan natin ng pumice stone gawa ng Sansevieria ang ating itatanim. Kaya, siyempre, uunahin ko yung aking ibibigay sa aking kumare. Gusto ko itong spiral. Itong spiral ang ibibigay ko sa kanya. Maganda kasi. Lagay natin ng bato yung kanyang butas para hindi, ayan. Para hindi lumusot yung kanyang potting mix. Hindi ko nga sure kung siya yung pinakamaganda eh. Ito. Ito maganda. Walang sakit. Ito na lang, 5 yung dahon. Para walang sakit, ibibigay natin sa ating kumare. Na ating friend. Kung saan galing si ating Sansevieria bronze. Sa loob ito ilalagay ng aking kumare. Yan, naka-1 down na tayo. Itong una na ito ang ibibigay ko sa aking kaibigan, ang aking kumare. Ayan, ang ganda. Dito sa mataas. Dito sa pinanggalingan ni Mother Plant, dito sila tumubo ng 5 taon. So, ilagay natin itong baby na isa. Ito na si Mother Plant.
Ito na yung ating finished product. Ito si mother plant. Ito si first and second baby. At yun naman si bunso. At yan naman yung ating nakuha lang na dahon. At ito naman yung ating 3 months plant na Pink Princess Philodendron. At ayun yung kanyang baby. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!